May dalawang magkaibigan, si Ping at si Pong. Pareho silang masipag at matalino kaya naman sa edad na 22, nakakuha sila ng magandang trabaho. Pagdating ng sweldo, si Ping laging naghahanap ng mapag-iinvestan. Si Pong laging naghahanap ng gimmick. Si Ping nag-i-invest sa iba't ibang bagay. Si Pong namimili ng iba't ibang gadget. Ganito lagi ang gawain ng mag-best friend every month, paulit-ulit, walang mintis. Nakahanap ng magandang investment si Ping na nagbibigay ng 10% compound interest every year. Ginawa niyang ugali na magtabi ng 2,000 pesos a month para dito at umabot din ng 24,000 pesos ang ini-invest ni Ping every year. Niyaya niya si Pong na mag-invest na rin dito para sa retirement fund niya. Ang sagot naman ni Pong, saka na, kapag malaki na ang sweldo ko. 10 years later, sa edad na 32, na-realize ni Ping na gusto niyang maging full-time public school teacher. Agad siyang nag-resign at naging teacher. Hindi na siya nakapagdagdag sa investment niya at nakalimutan na niya ito. Nanatili sa trabaho si Pong hanggat sa na-promote siya ng na-promote. Sa edad na 40, naging vice president na si Pong ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Magmula nun, nagsimula ng mag-ipon at mag-invest si Pong. Dahil marami na siyang extra money, nakakapag-invest siya ng mas malaki. Every year, 48,000 ang ini-invest ni Pong. Doble ng kay Ping dati. At kumikita rin siya ng 10% na compound interest dito. 10 years din nag-impok si Pong. Hanggang sa edad na 50, na-realize niya na gusto niya maging rockstar. Agad siyang nag-resign para maging musikero. Nagkaroon naman siya ng 3 album pero wala ni isa dito ang naging platinum. Hindi na din siya nakapagdagdag sa investments niya mula noon. Lumipas ang ilang taon bago muling nagkitang magkaibigan. At age 60, nagkitang magkaibigan. Isang teacher at isang rockstar. Can you guess kung sinong mas malaki ang naipon? Si Ping, maagang nag-invest pero maaga ring tumigil. Nakapag-invest siya ng 240,000 pesos over 10 years. Si Pong, late nag-invest. Nakapag-invest siya ng 480,000 pesos sa loob din ng 10 years. Sa 10% annual compound interest, more than 2 million pesos ang savings ni Pong. Pero sa totoo lang, mas malaki ang naipon ni Ping. Sa 10% annual compound interest, umabot sa 6 million pesos ang pera ni Ping. Halos triple ng naipon ni Pong. Because Ping invested earlier, his money had more time to grow. Kahit na maaga siyang huminto sa pag-invest, his retirement fund never stopped growing. Si Pong naman, even if he invested twice as much as Ping, his money did not earn as much kasi nga kaunti na lang ang panahon. Time is money. At kung mas maaga tayong mag-i-invest, mas malaki ang kikitain ng pera natin. Whether you are young at heart, or a parent trying to teach their child the value of money, it is never too early to start investing. Sa totoo lang, kahit gaano pa kaliit ang pera natin, mag-invest na tayo. Bakit? Dahil sa compound interest. Ano ang compound interest? Ito ang paglago o pagdoble ng pera sa mabilis na paraan. Dahil pati ang interest ng pera mo, kumikita rin ang interest. Sa madaling salita, ito ay interest on interest. For example, namimili ka kung saan mo invest ang iyong 1,000 pesos. Bank A offers 10% simple interest annually. Sa Bank B naman, 10% din pero compound interest at compounded annually. Saan ka mag-i-invest ngayon? Ang 10% ng 1,000 pesos mo ay 100 pesos. Ibig sabihin, sa Bank A, kikita kang 100 pesos taon-taon. Sa loob ng 10 taon, ang total na kikitain mo sa interest ay 1,000 pesos. Nadoble mo na pera mo. Pero magkano naman ang kikitain mo sa Bank B na may compound interest? Ang 10% ng 1,000 pesos mo sa unang taon ay 100 pa din. Walang pinagkaiba. Pero mula dito, malaki nang magiging pagkaiba. Bank B will let you earn interest on your interest. Ibig sabihin, sa pangalawang taon, ang pag-compute ng 10% interest ay hindi na lang sa 1,000 pesos na una mong pinasok, kundi sa 1,000 pesos
plus sa 100 pesos interest na kinita mo ng year 1. Kaya't sa pangalawang taon, ang interest mo ay hindi lang 100 pesos kung hindi 110 pesos na. Sa year 3 naman, 121 pesos na ang interest. At palaki pa yan ng palaki as the years progress. Nagpapatong-patong na kasi ang interest, kaya palaki to ng palaki every year. 10 years after, ang kinita mong interest sa Bank B ay aabot sa higit na 1,500 pesos. Mas malaki pa kesa sa una mong ininvest na pera. Isipin mo na lang kung ano mangyayari kung ipagpatuloy mo pa ito hanggang 20, 30, or 50 years. Kaya malaking bagay talaga if we start early. The earlier we start, the longer we can invest, the more money we can make. Ngayong naiintindihan na natin ang tungkol sa compound interest, we have more good news for you. Halos lahat ng pinag-uusapan natin dito sa Pesos and Cents, compound interest ang ginagamit. Kaya whether you invest in bank products, the stock market, or mutual funds, isa lang talaga ang diskarte dyan. Magsimula as early as you can. Because the earlier you start, the more money you can make. Kaya invest na. Now na! After hearing all of that, I know you will agree with the old saying that the early bird gets the worm. Ngayon, sa aming pagbabalik, itutuloy na natin ang ating series on technical analysis kasama ang ating mga kaibigan mula sa cityseconline.com. Kaya tutok lamang sa Pesos and Cents. Lahat na lang nag-aakyatan, bilitin tayo kasi baka maiwan ako. So, dapat ba hindi ginagawa yung ganon? No.